Sa panahon ni Musa alayhi salam, may isang pamilya na kung saan napakahirap ng kanilang pamumuhay. Halos hindi sila makakain sa loob ng isang araw dahil sa kanilang hirap na nararanasan sa kanilang buhay. Ang mag-asawa, nung sila ay nasa kanilang higaan, sila ay nag-usap. Sabi ng babae sa kanyang husband, pumunta tayo kay Musa alayhi salam upang sabihin ang ating problema na kung saan nahihirapan na tayo sa ating pamumuhay dahil nga sa sobra ng ating kamiskin. Dumating ang isang araw, pumunta sila kay Musa alayhi salam. Sinabi ng lalaki doon kay Musa alayhi salam kung ano ang kanilang nangyayari sa kanilang buhay. At ganun din ang babae, sinabi ng babae doon kay Musa alayhi salam na hirap-hirap na sila sa pamumuhay. Kaya nandito kami sa iyong harapan, Musa alayhi salam, kasama ang aking asawa, dahil hinihiling namin sa iyo na kausapin mo si Allah. Dahil nakakausap mo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang aming kahilingan sa iyo, Musa alayhi salam, kausapin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na sana kami ay kanyang pagyamanin. Dahil hirap na kami sa buhay, sabihin mo kay Allah na sana maramdaman rin namin ang maganda at maayos na pamumuhay. Si Musa alayhi salam, nang dahil sa naaawa siya sa dalawang mag-asawang ito, pumunta siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at kinausap niya si Allah. Ang sabi ni Musa alayhi salam, O Allah, may dalawang mag-asawa na pumunta sa aking bahay. Kanilang hinihiling sa akin na ikaw ay aking kausapin nang dahil sa kanilang daladalang problema, nang dahil sa kanilang hirap na pamumuhay na nararanasan sa kanilang buhay. Ang kanilang kahilingan sa iyo, Ya Allah, sana sila ay iyong pagyamanin. Ito ang kanilang kahilingan, na kahit ilang araw or ilang taon man lang na sila ay maginhawa, sila ay umalis kahit panandalian lamang sa kanilang kahirapan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam, sabi niya, Musa, ang kahilingan ng dalawang mag-asawa ay aking ibibigay sa kanila. Iaalis ko sila sa kahirapan at ipaparamdam ko sa kanila ang isang taon na kaligayahan na pamumuhay. Pagdating ni Musa alayhi salam doon sa dalawang mag-asawa, sabi niya, dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kahilingan na maging mayaman kayo, magkaroon kayo ng maraming pera, magiging maganda ang inyong buhay. Ngunit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sa loob lamang ng isang taon. Naging masaya ang dalawang mag-asawa kasi maaalis na sila sa kahirapan, magiging mayaman na sila, mararamdaman na nila ang karangyaan sa pamumuhay sa mundo kahit isang taon man lang. Umuwi ang mag-asawa sa kanilang bahay, dumaan ang ilang buwan, dininig na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kahilingan. Naging mayaman ang mag-asawang ito. Nag-usap ang mag-asawa, sa loob ng isang taon, ipaparana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaginhawaan. Sa loob ng isang taon, ipaparanas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sobrang daming yaman. Pagkatapos ng isang taon, babalik na naman tayo sa ating pagiging pobre. So ano ang dapat nating gawin? Ang sabi ng lalaki sa kanyang asawa, ang ating pera, magbibigay tayo ngayon sa mga tao. Magbibigay tayo ng sadaka sa mga tao. Magbibigay tayo ng mga pagkain sa tao. Para nang sa gayon, kapag natapos ang isang taon at kapag tayo naman ay humingi sa kanila, sila naman ang magbibigay sa atin dahil nagbibigay tayo sa kanila. Ito ang napag-usapan ng dalawang mag-asawa. Ano ang ginawa ng mag-asawa? Gumawa sila ng isang bahay na kung saan nilagay nila ang bahay na ito sa isang daanan na kung saan dinadaanan ng mga taong nagtatravel. So ang nangyari, sa tuwing may dumadaan ng mga tao na nagtatravel doon sa kanilang bahay, nakakapagpahinga doon sa kanilang bahay na ginawa. At kapag may mga taong pumasok doon sa kanilang bahay na nagpapahinga, pinapakain nila, siniserbisyuhan nila. Anumang mga pagkain o anumang kailangan ng isang taong traveler, ibinibigay ng mag-asawang ito. Nagdaan ang ilang taon at nagdaan ang mga panahon. Si Musa alayhi salam pumunta kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Musa alayhi salam, Ya Allah, lumipas na ang isang taon. Diba ang sabi mo, magiging mayaman ang mag-asawang ito sa loob lamang ng isang taon. Pero bakit ngayon, Ya Allah, sobrang isang taon na, ganun pa rin ang estado ng kanilang buhay. Mayaman pa rin sila, marangya pa rin sila, sabi ni Musa alayhi salam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, totoo yung sinabi ko sa iyo na sa loob ng isang taon,
magiging mayaman sila, magiging marangya ang kanilang pamumuhay. Pero bakit sumobra, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, bakit sumobra yung taon na kung saan naging mayaman sila, naging marangya ang buhay nila? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam, nahihiya ako sa dalawang mag-asawang ito na bawiin ko ang kayamanan na ibinigay sa kanila. Dahil ang ginawa nila, sila ay nagbigay sa mga tao. At kapag kukunin ko ang ibinigay ko sa kanilang biyaya, Musa, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na makapagbigay sa kanilang kapwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, mas nangibabaw ang aking pagbibigay sa mag-asawang ito dahil sa kanilang ginagawa na pagbibigay rin sa mga tao. Ano ang makukuha nating aral na ito? Ang ating mapagbigay na ugali, bibigyan ito ng kapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kung anuman ang iyong mga pangangailangan dahil ikaw ay magbibigay or mapagbigay na tao. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ma naqasat malun min sadaqatin. Ang iyong sadaka na ibinigay sa mga tao, ang iyong ugali na mapagbigay sa mga tao ay hindi yun kabawasan sa iyong yaman, bagkus ito ay pagpaparami ng iyong yaman.